Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita, live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts, kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, 24 sa buwan ng Abril 2024. Pasada Balita. Supply ng kuryente sa Luzon at Visayas Grid muling bumaba. Ilang lugar sa bansa nakaranas ng brownout. Pasada Balita. Matinding init ng panahon, posibleng magdulot ng sakit sa pag-iisip. Pasada Balita. Leader ng BIFF at 11 miyembro patay sa engkwentro sa militar sa Maguindanao del Sur. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, infrastructure spending ng bansa tumaas sa mahigit 120 billion pesos. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 5 patay sa pagsadsad ng bangka sa Bahura sa France. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Nuggets 2-0 na kontra sa Lakers. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Isinailalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa Red Alert status ang Luzon Grid at Yellow Alert ang Visayas Grid kahapon. Ito'y matapos pumalya ang 38 planta ng kuryente at manipis na power supply kumpara sa demand ng mga consumer. Isinailalim ng NGCP ang Luzon Grid sa Red Alert mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Itinaas naman ng naturang kumpanya ang Visayas Grid sa Yellow Alert status mula alauna hanggang alas 8 kagabi. Pasada Balita. Pinulabog ng brownout ang ilang bahagi ng Luzon Grid kahapon. Ito'y matapos ang pagbagsak ng mga power plant at pagpalya ng isang malaking transmission line. Kaugnay nito, nasa 200,000 customer ng Meralco ang nawalan ng kuryente sa loob ng 20 minuto. Apektado nito ang mga customers sa Caloocan, Parañaque, Pasay, Pasig, Mandaluyong, Quezon City at ilang bahagi ng Pampanga, Bulacan, Laguna at Quezon provinces. Pasada Balita. Nilinaw naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang nangyayaring pagsabotahe sa harap ng nararanasang power outages sa gitna ng matinding init ng panahon. Ayon kay Pangulong Marcos, nagkakaroon ng problema sa supply ng kuryente dahil sabay-sabay at sunod-sunod na pagbagsak ng mga planta. Paliwanag naman ng Pangulong Marcos, walang nakitang pananabotahe matapos ang ginawang pag-aaral dahil hindi lamang kinaya ng mga planta ang mabigat na power load kasabay ng technical problems tulad ng pyesa na kailangang palitan. Dagdag pa ng Pangulo, dahan-dahan ang bumabalik ang power supply sa kabila ng mga idineklang red at yellow alert at unti-unti na rin inaayos ang mga nag-trip na power plant at mga substation. Naniniwala rin ng Presidente na bukod sa solar power, ang pagkakabit ng submarine cables ang nakikita ring pangmatagalang solusyon sa enerhiya, partikular sa Occidental at Oriental Mindoro na magbibigay daan upang maitransmit o mailipat ang labis sa kuryente sa mga mangangailangang lugar. Pasada Balita.
Kinalampag ni Senator Risa Ontiveros ang Department of Energy upang tuluyang solusyonan ang paulit-ulit na red alert status sa Luzon grid. Ito'y sa gitna ng pagtaas ng demand sa enerhiya ngayong summer season na dahilan ng pagpapalabas ng red at yellow alert status ng National Grid Corporation of the Philippines. Sinabi ni Senator Ontiveros na paulit-ulit na ang pagkukulang ng NGCP kasabay ng paalala na ang kuryente ay dapat pampagaan ng buhay at hindi pampabigat. Higit pa ng senador na kailangan ng bansa ng sustainable solution sa harap ng sabay-sabay na outages ng mahigit 20 mga planta. Pinagpapaliwanag ng senador ang DOE sa patuloy na pagtitiis ng mga consumer sa rotational brownouts at mas mataas na bayarin sa kuryente. Pasada Balita. Naniniwala naman si dating Energy Secretary at ngayon Leyte Governor Jericho Petilla na dapat nang magtayo ng sariling planta ng kuryente ang pamahalaan. Sa gitna na rin ito ng sunod-sunod na deklarasyon ng red at yellow alert level o status sa Luzon at Visayas Grid dahil sa kakulangan ng reserbang kuryente, bunsod ng paglakas ng konsumo. Ayon kay Governor Petilla, ngayon pa lamang dapat nang paghandaan ang pagsipa ng demand ng kuryente sa mga susunod na taon na maaring matugunan sa pamamagitan ng pagtatayo ng plantang may 500 hanggang 1,000 megawatts capacity. Kakaunti lamang anya ang nag-activate na planta noong nakaraang administrasyon, kaya't kung pagbabatayan ng electricity demand sa liderato ni Pangulong Marcos, dapat nang ayusin ngayon pa lamang ang mga planta at hindi na maghintay pa sa plano ng bagong uupong presidente. Pasada Balita. Minimok naman ni Director Irma Exconde ng DOE Electric Power Industry Management Bureau ang mas marami pang kumpanya sa bansa na makiisa sa ikinakasang Interruptible Load Program ng pamahalaan upang matiyak na sasapat ang supply ng kuryente ngayong panahon ng tag-init. Binigyan diin ni Maria Cecilia Domingo, Vice President ng Meralco at Head for Enterprise and National Government ng aktibong pakikiisa sa ILP sa franchise area ng Meralco ay malaking tulong upang maibsan ang pressure sa power grid. Sa ilalim ng nasabing programa, ang mga malalaking kumpanya na kumukonsumo ng mataas na kuryente ay pansamantalang gagamit ng generator set o magbabawas ng operasyon sakaling kulang na ang supply ng kuryente. Pasada Balita. Samantala, nagbabala ang International Labour Organization na ang matinding init ng panahon ay maaaring magdulot ng sakit sa pag-iisip. Batay sa pahayag ng ILO, bukod sa banta ng stroke at heat stress, ang mataas na heat index ay maaaring maging sanhi ng stress, anxiety, depression, substance abuse, post-traumatic stress disorder at maaaring ring humantong sa pagpapakamatay. Bukod dito, binigyan din ng ILO na ang matinding init na nararamdaman ng mga empleyado ay maaaring magdulot ng tensyon na makakahadlang sa kakayahang gawin ang kanilang mga trabaho. Lumabas sa pag-aaral ng ILO, nakalahati sa 3.4 billion na mga manggagawa sa buong mundo ang nakararanas ng sobrang init na panahon habang nagtatrabaho. Una nang pinayuhan ng Department of Labor ang mga employer na maglatag ng mga hakbang na makatutulong upang maibsan ang matinding init ng panahon sa lugar ng trabaho. Pasada Balita. Pinawi naman mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangamba ng publiko na kakapusin ang supply ng pagkain dahil sa epekto ng El Nino sa mga taniman. Sa isang ambush interview sa Occidental Mindoro, tiniyak ni Pangulong Marcos na may sapat na supply ng bigas at sa katunayan, tumaas pa nga ang ani sa mga lugar na mayroong patubig. Resultaan niya ito ng bagong farming techniques at pinahusay na irrigation system. Ngunit aminado ang Pangulo na sadyang maraming sakahan ang apektado ng tagtuyot, bagay na nireremedyohan na ng pamahalaan. Personal na ininspeksyon ng Pangulo kahapon ang pinsala ng matinding init sa mga sakahan sa Occidental Mindoro. Pasada Balita.
Samantala, pagtaas ng 5 beses ng kaso ng tigdas, kinumpirma ng WHO at DOH. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Kinumpirma ng Department of Health na lumobo nga ang kaso ng tigdas ngayong taon kumpara noong 2023. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo na mula Enero 1 hanggang Abril 13 ay nakapagtala ang ahensya na 1,817 cases ng tigdas sa buong bansa. Anya, katumbas ito ng pagtaas ng 5 beses kumpara sa mga naitalang kaso sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Subalit nilinaw naman ng opisyal na ang tigdas ay hindi maiuugnay sa mainit na panahon dahil maaari naman daw itong dumami ang kaso anumang parte ng taon. Ipinunto ng opisyal ng malaking paglobo ng kaso ng tigdas ay hindi lang naman sa Pilipinas nangyari kundi sa buong mundo na nagiging worldwide concerns na raw batay na rin sa anunsyo ng World Health Organization o WHO, lalo pat marami ang hindi nabakunahan noong panahon ng pandemya. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pagbili ng chopper ng DILG at BFP na magagamit sa pag-apula sa sunog, iminungkahi. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Hinikayat ni House Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Vincent Franco Frasco ang Bureau of Fire Protection o BFP at Department of the Interior and Local Government o DILG na bumili ng helicopter na pwedeng masakyan at magamit upang apulahin ang sunog. Ito'y sa gitna ng mabilis na pagtaas ng insidente ng sunog sa bansa na umabot na sa 25% sa loob lamang 2 buwan ngayong 2024. Sa inihaing House Resolution No. 1686 ng Kongresista, nakasaad ang paglalagay ng pondo para sa pagbili ng helicopter ng DILG at BFP sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Naniniwala si Frasco na epektibo ang aerial firefighting para sa mas mabilis at mas mahusay na mga operasyon sa pag-apula sa sunog. Kasabay nito, umaasa ang mambabatas para sa patuloy na pagpapabuti at modernisasyon sa BFP upang maiging maipatupad nito ang mandatong tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa anumang klase ng sunog. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang metodong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, government intervention para mapatatag ang presyo ng sibuyas, tiniyak ni Pangulong Marcos. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka ng sibuyas sa Mimaropa na may intervention ang ginagawa ang pamahalaan tulad ng pagtatayo ng mga cold storage facilities upang mapanatili raw ang kalidad at mapatatag ang presyo ng produktong agrikultural sa panahon ng mataas na ani. Ayon kay PBBM, makikinabang ang mga magsasaka at mga mamimili sa pagtatayo ng mga imbakan o cold storage facilities ng pamahalaan. Payag naman ng Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel Jr. na kasama ng Pangulo sa Town Hall Consultation sa Occidental Mindoro. Sinabi ng opisyal na kasalukuyan nang nagtatayo ang ahensya ng 2 cold storage facilities sa lalawigan kung saan isa raw sa bayan ng San Jose at isa pa sa bayan ng Magsaysay na kapwa may kakayahang mag-imbak ng 1,400 tonelada. Ipinunto pa ng kalihim na sa susunod na taon ay magtatayo rin ang DA ng 5 pang karagdagang pasilidad na susuportahan naman ng budget para sa taong kasalukuyan. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, patuloy na tumataas ang bilang ng kaso ng pertussis o whooping cough sa bansa. Batay sa pinakuling tala ng Department of Health, umabot na sa 1,566 ang tinamaan ng nasabing karamdaman. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, wala pang nakikita ang DOH na pagbaba ng kaso ng nabanggit na sakit hanggat hindi pa dumarating ang bakuna. Una nang nagdeklara ng outbreak respiratory disease ang lokal na pamahalaan ng Quezon o Lungsod Quezon matapos umabot sa 19 kaso ng tusperina at 2 na ang namatay. Pasada Balita.
Samantala, pumalo na sa 3 ang mga bayan sa lalawigan ng South Cotabato na isinailalim sa state of calamity bunsod ng epekto ng El Nino phenomenon. Ito'y matapos ipasa ang resolusyon ng mga sangguniang bayan na nagdedeklara ng state of calamity sa mga bayan ng Tibuli, Banga at Tantangan. Kaugnay nito, nakatakda magpulong ngayong araw ang Provincial Risk Reduction and Management Council upang talakayin kung isasailalim din sa state of calamity ang buong probinsya ng South Cotabato. Pasada Balita. Samantala, patay ang hinihinalang leader ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter at 11 miyembro nito sa engkwentro sa pagitan ng militar at ng grupo sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, 7 sundalo ang sugatan sa nangyaring bakbakan sa sitio Pendililang, Barangay Kitango. Kaugnay nito, kinilala ng militar ang namatay na hinihinalang leader ng BIFF na si Mohideen Animbang o Karyalan, na chairman ng Karyalan Faction, at kapatid itong si Saga Animbang na operation chief ng kanilang grupo. Hindi pa matukoy ng mga sundalo ang pagkakakilanlan ng 10 iba pang namatay sa naturang operasyon. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, walang nakikitang anumang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palitan o alisin sa kanyang gabinete si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa gitna ng bangayan sa pagitan nila ng unang ginang Liza Araneta Marcos. Binigyan din pa ng Pangulo na hindi corrupt si VP Inday kahit wala siyang dahilan na tanggalin ang Vice Presidente sa gabinete. Matatanda ang inihayag ni First Lady Liza na masama ang loob niya kay VP Sara dahil sa mga akusa ng ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit na ilegal na droga. Gayunman, tanggap naman ni VP Sara ang nararamdamang sama ng loob at galit sa kanya ng unang ginang. Ayon pa kay VP Sara, walang kinalaman sa kanyang mandato bilang opisyal ng pamahalaan ang personal feelings ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pasada Balita. Hindi sanay sa politika si First Lady Liza Araneta Marcos. Ito naman ang ginawang pagdepensa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang ginang matapos itong maglabas ng sentimiento sa mga kritiko at maging kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi manhid sa mga pang-iinsulto ang First Lady dahil hindi ito galing sa pamilya ng mga politiko. Dagdag pa ng Presidente, kailangan pang matuto ni First Lady Liza na magpalagpas ng masasakit at maaanghang na salita. Ngunit natutuwa naman ang Pangulo at maswerte siya at very protective sa kanya si First Lady Liza. Binigyan din pa ni Pangulong Marcos sa hindi niya masisisi kung sumama ang loob ng unang ginang dahil sa mga hindi magandang sinasabi laban sa kanya. Pasada Balita. Kinumpirma naman ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na walang nagbabadyang pagsipa sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito'y matapos tiyakin ng grupo ng mga supermarket at agricultural producers sa isang pulong sa Lungsod Quezon na hindi sila magtataas ng presyo. Ang naturang pulong ay dinaluhan ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, United Broiler Racer Association at Philippine Egg Board. Binigyan din ni Congressman Tulfo na nangako ang mga nasabing samahan na gagawin ng mga ito gagawa ng mga ito ng paraan upang mapanatili ang presyo ng mga bilihin sa gitna ng serye ng pagtaas sa presyo naman ng mga produktong petrolyo. Pasada Balita. Hinikayat naman ni Senator Amy Marcos ang DSWD na palawakin ang Pantawid Pamilyang Pilipino program para sa mga hindi naaabot na mahihirap na Pilipino, kabilang ang unconditional cash transfer para sa mga bedridden senior citizen at persons with disabilities. Ito'y matapos magsagawa si Senator Marcos, chairperson ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ng hearing kahapon hinggil sa amendments sa 4-Piece Act at institutionalization ng assistance to individuals in crisis situations.
Ayon sa presidential sister, mayaman na nga ang Pilipinas at umaasenso sa ekonomiya pero marami pa ring Pilipinong naiiwan. Ito anya ang dahilan kaya tinitignan niya ang 4Ps kung paanong palalaganapin lalo't mayroong nakakalimutan o napag-iiwanan katulad ng mga bedridden seniors at mga severely challenged PWD. Iginit pa ng senador na matagal na niyang sinasabi na hindi dapat gawing conditional cash transfer ang unconditional at ito'y utos ng Panginoon at nasa Biblia rin anya na dapat pangalagaan ang mga nakatatanda at yung may kapansanan na hindi nakapagtatrabaho. Pasada Balita. Hindi nakakaapekto ang El Nino sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Batay sa monitoring ng Department of Trade and Industry, walang dahilan upang magtaas ng presyo mga bilihin dahil sapat ang supply ng mga agricultural product. Ayon kay DTSC sa Secretary Amanda Nograles, hindi pwedeng itaas ang presyo dahil umiira lang state of calamity sa ilang lugar sa bansa. Pinapayagan naman magtaas ng presyo ang mga manufactured food, partikular ang mga delata. Hindi muna maglalabas ng anunsyo o announcement ng DTI para sa bagong SRA hinggil sa increase o price increase. Pasada Balita. Samantala, iginit ng DTI na kanilang sinisigurong sapat ang buffer stock ng sibuyas, baboy at iba pang produkto. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Ayon kay DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, naipabatid na nila ang kanilang target buffer stock sa sibuyas, baboy at fertilizer o pataba, maliban sa bigas, mais at asukal sa pagpupulong ng National Price Coordinating Council. Dagdag pa ni ASEC Nograles, nais din ng DTI na bumuo ng market-based mechanism upang mapababa ang presyo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng supply para mapigilan ng mga hoarder at mga nasa likod ng illegal na pagmanipula ng presyo ng mga bilihin. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palaging tatandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Pasada Balita. Oras, 25:30 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Pasada Balita. Sa oras na 32 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap ang taga-pangulo ng Federation of Free Farmers na si dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor. Sec Montemayor, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning din, John. Apo. Ganyan din po sa mga listeners. Good Apo. morning. Salamat po sa pagkakataon, Ginoong Montemayor. Director na po ako sa mga katanungan. Mukhang hindi po kayo ikangay natutuwa or sumasang-ayon sa inisyong administrative order mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa anong mga kadahilanan po, Ginoong Montemayor? Go ahead, sir. Well, John, una sa lahat, kinikilala naman namin at wini-welcome yung intensyon ng AO na ito na gustong kumbaga tanggalin o bawasan yung red tape o yung mga proseso sa pag-aangkat po ng mga agricultural and fisheries products. Apo. So hoping na pagka ito'y nakarating sa ating mga consumers, mas mura ang kanilang bibilhin. Pero hindi actually kailangan suriin pa ng mabuti itong AO na ito kasi baka magkaroon din po ng mabigat na epekto po sa ating lokal na magsasaka at mga isda.
So yun po ang aming malaking kumbaga, In what pangamba. sense po, Ginoong Montemayor, magkakaroon ng masamang epekto? Dahil parang lumalabas po, mukha bang ito'y magiging paborable lamang sa mga importer? Sir? Opo. Well, una sa lahat pala, John, remember nung bago lang tong taon na ito, binaba yung tinatawag na buwis o Apo. taripa sa mga imported na karne po ng baboy. So bumaba po yung binabayad na buwis ng mga importer. Pero hindi naman po ito nakatulong sa ating mga consuming public kasi napakamahal pa rin ng baboy, halos doble po ng presyo po ng imported Parang hindi nga po naramdaman ng pagkakaiba eh. Di po ba yung presyo? Yun nga po eh. Aha. So yun ang isang malaking po dyan, pangamba namin. Tapos baka, siyempre pag dadami yung supply po ng imported products, baboy, mais, sibuyas, siyempre may epekto po ito sa presyo na tinataga po ng ating mga magsasaka at mga isda sa mga negosyante. Yung po bang nakikita niyong isa sa mga dahilan, yung pagbaha or pagdagsa naman ng mga imported na mga produkto na syempre po, magkakaroon ng matinding epekto sa mga lokal na mga produkto natin. Tama po ba, sir? Siyempre, pagka dadagsa po yung imported na sibuyas, ang epekto niyan marireduce talaga yung buying price ng ating local traders sa ating mga farmers. So, mawawalan po ng gana ang ating mga farmers na magpalakas pa ng produksyon. So, pagka nangyari po yon, maulit na naman po yung mas magiging dependent tayo sa imported products. Pero di po ba katatapos lang ng panahon ng anihan at mismo ang Pangulo ang nagsabi na may sapat po ng supply ng unang-una bigas, pangalawa yung iba pang mga yung mais, yung iba pong mga produktong agrikultural sa kabila po ng El Nino. So ano po nakikita niyong dahilan para ipag-utos or ilabas ng Pangulo ang itong kautosan na ito? Basically, yun nga po, tanggalin daw yung red tape eh. So, halimbawa, kung ako isang importer, pagka meron akong lisensya na mag-import, wag nang pahirapan ng mga otoridad sa pag-aangkat po ng kanilang imported product. Ikalawa, gawing mas madali yung pag-issue po ng mga tinatawag na sanitary and phytosanitary import permits. Ito po yung mga quarantine papers po yan para maka-angkat ka na nagsicertify po yan na walang sakit na may dudulot yung imported product maging sa mga hayop, mga pananim at mismo sa tao. Apo. Pero delikado yan, pag masyado mong niluwagan yan, hindi pwedeng luwagan po yan kasi buhay po ng mga tao yan, saka di ba, yung disease situation ng ating mga halaman at saka mga hayop. So baka po maging yung may mga ibang dyan, kumbaga mapagsamantalang mga importer o trader, makapagpalusot. Baka gamitin po nila itong ito para gumawa ng ganong klaseng shortcuts. Alright. Hindi po ba, sa tingin niyo po ba, Ginoong Montemayor, hindi na konsulta ang lahat po ng stakeholder bago isinagawa ito or pinalabas itong Opo, AO20 definitely na kami to? sa sektor namin. Yes, John. Definitely sa aming sektor, sa farmers sa fisher po. As far as I know, well, kami, hindi po kami nakonsulta. As far as I know, the others were also not consulted. Parang yan sa estimate ko, John, ang mapilit kasing nagtutulak niyan, yung ating mga economic managers. Kasi siyempre, pressure din sila magsabit ng mga mungkahi kay Pangulo, anong pwedeng gawin para mapababa yung presyo ng mga bilihin at ma-stabilize yung presyo. Kasi yun nga, malaking worry talaga nila yung masyadong mahal pa rin ang presyo po ng pagkain. And that contributes to overall inflation, nagkakaroon po ito ng pressure na humingi ang ating manggagawa na mas mataas na sahod, nakaka-discourage po sa mga investors. Yun po mga dahilan. Pero bakit ang palagi tinitignan nila yung import side? Oo, yun nga po eh. Parang ang solusyon lagi mag-angkat di po ba? Just to give you another very practical example, John, dapat sana tignan din nila yung paano mabawasan ng red tape. Tsaka maging mas madali. Yung trabaho po ng ating mga magsasaka. Ito sa an example, di ba meron yung
tinatawag na fuel subsidy. Aha. Binibigay po yan sa mga magsasaka at sa mga isda. Yan po ay binibigay sa mga jeepney driver, di ba? Para medyo makatulong sa mga driver na maharap yung pagmahal po ng mga oil Produktong products. petrolyo. Opo. Maputi po kung ikay driver sa Manila, ang dali-dali mong gamitin yung mga voucher mo kasi halos bawat intersection may gas station eh. Sa probinsya, mahirap. Ina-apply po yun sa probinsya, hindi naman valid yung cubo na ibibigay. Hindi lahat ino-honor. Sa lahat po ng stasyon sa isang buong probinsya. Okay. Alright. Ginoong Montemayor, bilang dating kalihim po ng agrikultura, kung kayo po ipakikinggan o maririnig ng Pangulo, ano po ang mga mungkahing gusto niyo sabihin sa kanya para ika ngay mas maibsan ang problema? Ang ibabanggit po namin kay Presidente, pala ko alam na rin niya ito, yung tignan po yung napakalaking diferensya po ng presyo po ng mga local na natin, maging local o imported food products, dyan po sa level po ng magsasaka, farm gate. Tapos pagdating sa merkado, halos doble na po yung presyo. Ang laki masyado ng patong. So, nag-issue ba, Presidente ni, I think sometime ago, ng isang kautusan, dapat wag nang mangolekta yung mga local governments natin na mga tinatawag na pass-through na fees. Kasi naniningil yung ibang mga LGU pagka napadaan dyan yung truck na nagde-deliver ng gulay. So, nakakadagdag po yun sa gastos. So, mga ganun po, dapat yun po ang bigyan ng malaking pansin ng NEDA. Sa pagbigay po ng kanilang advice sa Presidente. With that, Ginoong Montemayor, maraming salamat po sa pagkakataon and hoping na hindi po itong huling pagkakataon na muli po na kayo aming makakausap with regard sa mga ganitong klase ng issue. Maraming salamat, sir. Walang anuman, John. Thank you again for this opportunity. Magandang umaga po at God bless po. Yan po mga kabalitaktakan, si Federation of Free Farmers National President, dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor. Samantala, DOTR puspusan sa paghahanda upang makamit ang net to zero emission sa susunod na taon. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Puspusan na sa paghahanda ang Department of Transportation upang makamit ang net zero emission sa susunod na taon. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, naikipagtulungan na ang kanilang tanggapan sa iba't ibang stakeholders para maisakatuparan ang mga proyektong tutugon sa climate change na target na makamit ng aviation industry sa bansa. Kasama dito ang pagsusulong sa biofuels o ang sustainable aviation fuels. Bukod pa dito ay naikipag-ugnayan na rin sila sa isang universidad sa bansa upang makalikha ng local carbon sinks project na pagkukuhana ng emission offsetting requirements ng mga local airlines. Batay sa datos ng departamento, tumaas ng mahigit 30% ang air traffic sa Pilipinas noong nakaraang taon kumpara yan sa taong 2022. Umaasa naman ang kalihim na makakamit ang target ng DOTR na maging maayos ang sektor ng transportasyon at makamit ang net zero emission. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, DPWH patuloy na kumikilos bilang paghahanda sa sinasabing pagtama ng The Big One. Detalye mula kay Patrol 5, Ayayu Pangko. Tinitibayan na ng gobyerno yung mga flyover sa Metro Manila bilang paghahanda sa pagtama ng The Big One. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, kabilang dito ang retrofitting ng EDSA Kamuning flyover at ang pagsasayos ng Guadalupe Bridge na pupunduhan ng Japan. Sinabi ng kalihim na kailangan ding palitan ang expansion joints ng Magallanes Flyover na kayang gawin sa loob ng isang buwan. Una lang sinabi ng state seismologist na hinugna ang paggalaw ng Marikina West Valley Fault Line matapos ang 200 taon. Ito is Patrol number 5. Ayayu pang para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, nangyaring sunog sa parking area sa NAIA, bukas na paimbestigahan sa Senado.
Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega. Bueno. Bilang chairman ng Senate Committee on Public Services, bukas si Senator Grace po na magsulong ng investigasyon ng Senado sa naganap na sunog sa parking area ng NAIA Terminal 3. Nais ni po na mabusisi kung paano tumugon ang MIAA sa naturang insidente at kung ano ang ginagawa para hindi na maulit ito. Gayun din nais malaman ng Senadora kung paano nagsimula ang sunog. Gusto rin niyang tanungin ang MIAA kung may accessible na fire extinguisher sa parking area at kung may sapat na kaalaman at kasanayan ang mga airport personnel na tumugon sa ganong sunog at iba pang kalintulad na emergency. Sa ngayon, nais munang bigyang pagkakataon ni Senator Po ang management ng MIAA na tapusin ang kanilang investigasyon. Sa magiging resulta nito, ibabatay ang ipasya ni Senator Po kung ipapagamit ang oversight powers ng Senado para imbestigahan ang naturang insidente. 19 na sasakyan na nasunog sa parking area ng NAIA 3. Ayon sa MIAA, pinaiimbestigahan pa sa ngayon ng Bureau of Fire Protection ang insidente na sa tingin ng MIAA sa ngayon ay aksidente at hindi sinadya. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita! Oras! 14 na minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita! Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang crop insurance na ipapamahagi sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino sa bansa. Kasunod ng pamamahagi ng ayuda sa San Jose Occidental Mindoro, sinabi ni Pangulong Marcos na kasama ang crop insurance sa mga programa para sa mga magsasaka upang maibsan ang nararanasang krisis. Anya ginagawa ng national government ang lahat upang maabutan ng tulong ang lahat ng apektado ng El Nino. Nabatid na mamahagi na rin ang pamahalaan ng mechanization at post-harvest facilities sa sektor ng agrikultura. Pasada Balita! Muli namang nanawagan si Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa pamahalaan na bigyang suporta ang mga lokal na mangingisda at magsasaka. Ito'y upang mapasigla ang lokal na produksyon, matugunan ang inflation, makamit ang seguridad sa pagkain at mas mababang presyo ng mga pangunahing bilihin. Binigyan din ni Congressman Lee na hindi pwedeng habang buhay na umaasa ang Pilipinas sa pag-aangkat at dapat na mas pagtuunan na lamang ng pansin ang anyay long-term solution na pagsuporta sa mga magsasaka at mangingisda. Partikular na rito ang mabilis sa pagbibigay ng ayuda at dagdag na post-harvest facilities na may mga simpleng requirement. Pasada Balita! Nagpasalamat naman si House Speaker Martin Romualdez sa consortium na pinangungunahan ni San Miguel CEO Ramon Ang sa paglalaan nito ng malaking espasyo para sa lounge ng mga overseas Filipino workers sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon sa leader ng Kamara, mas maraming pasahero ang inaasang darating at maa-accommodate sa Terminal 3, kaya't ikinalulugod nila ang pagtulong ng kumpanya sa pangunguna ni CEO Ang. Ang pinaplano anyang OFW lounge ay kayang mag-accommodate ng hanggang 200 mga pasahero. Pasada Balita! Samantala, alamin na natin ang latest sa larangan ng palakasan. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Ang defending champion Denver Nuggets ay lamang na 2-0 pagkatapos nilang talunin ng Los Angeles Lakers kahapon
101-92 sa huling tira ni Jamal Murray. 20 puntos ang agwat ng Lakers sa third quarter, pero inunti-unti ng Nuggets yung lamang at nakuha ang kanilang pang-10 sunod-sunod na panalo laban sa LA sa 2 taon. Ang sabi ni Murray, "I told my teammates when I was struggling, I'm going to look for you. And they said, keep shooting." Si Nikola Jokic may triple-double ng 27 points, 20 rebounds at 10 assists. Michael Porter may 22 points at si Aaron Gordon may 14. Anthony Davis kumana ng 32 points, LeBron James may 26 points at si D'Angelo Russell dumagdag ng 23 sa career playoff high 7 threes para sa Los Angeles. Hindi tumawag ng timeout si Coach Mike Malone sa huling mga segundo at itong sinabi niya, "We got to stop. Tie game. Why let them get set? Because when they can get set, they switch out everything. You might not even get the ball in bounds. So I wanted to make sure we could just flow into it and let our best players make plays." Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumaas ang ginagastos ng pamahalaan sa infrastruktura sa unang 2 buwan ng taon. Batay sa datos ng National Government Disbursement Performance Report ng DBM, umabot sa 120.5 billion pesos ang gastos ng pamahalaan sa infrastruktura noong Enero hanggang Pebrero. Mas mataas ito ng 6.7% kumpara sa naitalang 113 billion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Paliwanag ng DBM, ito'y dahil sa mataas na disbursement o ibinayad mula sa pondo ng DPWH at Department of National Defense. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 5 katao kabilang ng isang 7 taong gulang na batang babae sa pagsadsad ng bangka sa France. Ayon sa mga otoridad, sumadsad ang overloaded na inflatable boat sa Bahura matapos itong umalis sa Wimereux sa France. Hindi na napigilan ng mga pulis ang bangka na may sakay na mahigit 100 migrante papuntang United Kingdom matapos silang harangin ng mga smuggler. Samantala, bumalik na lamang sa baybayin ang mga hindi nakasakay sa bangka na may suot pang mga life jacket. Pasada Balita. At sa ating good news, nasungkit ng isang atleta ang gintong medalya sa kabila ng sira-sirang sapatos. Kuyang Joel, baka gusto mong bigyan ng sapatos ito. Nasuot dito sa Davao Regional Athletic Meet. Suot ang sapatos na ilang beses nang idinikit at tinahi na iuwi ni Lawrence Bello Datiles ang gintong medalya sa larangan ng track and field. Bukod sa pasok si Lawrence sa palarong pambansa, napabilang din siya sa Philippine team na sasabak sa Vietnam. Ayon kay Lawrence, may spikes ang nasabing sapatos na malaking tulong sa pagtakbo at nagkakahalaga ito ng 10,000 piso kapag bago, kaya tinatsaga niya itong gamitin. Kuyang Joel, sapatos yung player natin, warak-warak yung sapatos, pero nanalo pa rin ng gintong medalya. Sabi ko, baka pwede mong supplyan. Si Kuyang Joel kasi, modelo to ng napakagandang brand ng sapatos. Bekenemen. Congratulations Lawrence Bello Datiles. Nasa kabila ng pagiging, sira-sira nung kanya't luma ng sapatos, nakasungkit pa rin siya ng gintong medalya. O bago lamang po ako tuloy magpaalam, paalala po sa mga motoristang dadaan sa southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. Simula po bukas ay sisimulan na po ang pagpapasara nito at rehabilitation. At sumainyo sa nanumpong edisyon ng Pasada Balita, dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Parambola. Oras
Eksakto yung punto, alas 8 na po ng umaga. Bye! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.